And then guys, no, once again, welcome back sa ating free trading technical analysis na series. And for this one, I believe medyo it's been a long time since my last upload, Nagpahinga lang tayo from trading and all. But I believe this is going to be our session number 15, no? So session number 15. Ano na po ba ang magiging focus natin for session number 15? Is it 15? Never mind, actually. It's actually, it's actually part 12. No, last. So, it's going to be session number 13. Yeah. Okay. So, session number 13. Okay. So, ngayon, ang magiging pinaka-topic natin is we're just going to continue. This is going to be about fair value gaps, no? Kasi sa concept po ng smart money concepts, yung pinaka main concepts na mababasa nyo when you search for smart money concepts, Actually, tingnan nyo po. Ang alam ko hindi kasama to, but ito lang talaga siya. Market structure, liquidity, di ba? Sinunod-sunod ko yan. Supply and demand or order blocks, and then fair value gaps. Okay? And fair value gaps are what we call imbalances. Okay? Ang nangyari lang dyan is that one side of the market was active, And if you are going to search for imbalance, talagang lalabas dyan is fair value gaps talaga. Okay? So ngayon, actually mayroon akong create before na matagal naman na siya na source, Ayan, smart money concepts to. I have discussed here yung mga concepts na mga yan. But let's talk about fair value gaps, or imbalances in the market. A fair value gap, is a small price zone where the market moves so quickly that the trading was so thin or inefficient. Ibig sabihin, sobrang bilis ng movement ng market, kaya yung movement is manifest. Gusto niyo bang makita ng ganyan sa chart? Ito po yung tsura. Kita niyo to? Itong area na to. Manifest, di ba? Ito, manifest. Compare dito sa mga to na makapal yung area, or ito, tingnan nyo to. Meron din dito manifest na area. Manifest. Pero ito talaga yun, guys. Yung mga tinutukoy natin na mga thin area, imbalances, is itong mga area na to. Yung mga maninipis na area na yan, okay? Ayan, So, hanap tayo ng imbalances, Tingnan nyo to. Meron ditong imbalance, Yan, manifest. What I mean is that if you are going to draw, eto, hindi to manifest. Kahit napangat yan, hindi yan manifest. Pero if nakita kayo ng chart na bugs, etong area na to, yung parang iniwan niya na area, yan po is yung tinatawag nating imbalance, But to be specific, meron tayong way to identify that sa ating market, And that is the concept of fair value gaps. Actually, guys, if you guys are going to look at the market itself, madali na mag-identify ng imbalance. Tingnan nyo to, Imbalance. May manifest na part dito. Yan lang. Kasi dito, tingnan nyo, bumalik siya dito, diba ito? Bumalik dito yung market. So, mga, hanap pa tayo. Meron pa ba imbalance dito? Ito, meron dito imbalance na sobrang liit lang. Ito imbalance, diba? So, actually, ayan, ito medyo malaki-laking imbalance to. How many imbalance do we have? Ito makapal to, diba? Pero yung sumunod, hindi makapal. Makapal. Yung sumunod, hindi makapal. Pumapal. May tatlong imbalance. Meron pa dito isa. Ngayon, ano ba yung concept ng imbalance na yan? Ito, maganda yung imbalance dito. Manipis talaga, Literal na manipis, guys. Makikita niya pag zoom out niyo siya na ito kasi, talagang kita niyo yung movement niya na naggaganto talaga siya. Pero ito, isang straight line. Yan lang po, guys, yung imbalance. And it means that sa area na yan, na-form po ang mga imbalance when there is a strong movement
from either the side of the buyers or the sellers. So, it shows us sino yung in control, sino yung malakas. In this time, or in this case, si kailan ba to? May 7, 2025. Sino lamang? Buyers. Nagkakita tayo ng imbalance. Ano po ba ibig sabihin yan pag may ganyan? Sa part na to, yung mga buyers, nagsibilihan sila ng madami to the point na wala nang time magbenta yung mga sellers. Kaya siya tinawag na imbalance. If titimbangin natin, buyers is lamang, sellers is lugi. Kaya imbalance, hindi balance eh. Lamang ang buyers dito. Yun lang po yun. Makikita natin siya through the itsura. Tingnan nyo to. Ito tingnan nyo to mabuti Itong movement na to. Tingnan nyo, sakto lang, naglalaban lang. Sellers, buyers, sellers, buyers, sellers, buyers, sellers, kaunti. Tapos biglang pumasok buyers. Pumasok ng kaunti yung sellers. And boogs. Though, hindi siya totally imbalance dito sa area na to. Pero ito may imbalance ulit to. Itong area na to, imbalance yan. So, basta pag nakita kayo ng halos wala ng trace ng asul. But actually, there is a concept talaga, no, na we use. And doon na po tayo papasok sa concept ng fair value gaps. Okay? So, when we say fair value gaps, actually, itong gaps na to is, no, identified using 3 candles. And the way that we identified them is that, no, by the way, fair value gap is a type of imbalance, ha. So, ngayon, itong mga fair value gap is ina-identify natin yan using 3 candles. Ito po ang itsura. Okay, wait lang. Gagana kaya. Ito. Kita? By the way, the color does not matter, ha. Ang nagmamatter dyan is the middle candle. Tingnan nyo mabuti. Kapag gusto nyo makita ng fair value gap na bullish or paangat, you're going to find 3 candles. Okay, 3 candles. Then, makita nyo that these 3 candles, yung middle candle nila is usually mataba and mahaba. Then, yung first and third candle is usually may ganto. Like, yung wicks nila is hindi nagtatagpo. Kasi di ba usually ganto dapat yan. Yan, hanggang dyan yung wick niyan. Tapos ito hanggang dito. Pero in this case, hindi siya nagtatagpo. Ngayon, yung box na nabuo na yan sa gitna, that is what we call fair value gap. And same with this one pababa. It does not matter kahit gaano kalaki yan or kaliit. Ang goal dyan is dapat yung first candle and the third candle, yung wicks nila, hindi magtatagpo. Like, hindi sila magiging connected. Drawing ko siya ng mano-mano para mas makita nyo po. Box. First candle. Okay. Then, fair value gap tayo na bullish, kunwari. Second candle. Oops. Diba? Second candle. And then, third candle. Ganito tayo nag-identify ng fair value gaps. 3 candles. Simple concept. Kita nyo po itong area na to. You guys know what? Let me put this para mas makita nyo siya in action, di ba? Kita nyo itong part na to. So, bullish to Tingnan nyo itong last week na to. If lalagyan ko yun ng line, and lalagyan ko to ng line, like that, kita nyo yung nabuo na yan, yung box na yan, yan na po yung fair value gap. Okay. Yan na po yung tinatawag natin na fair value gap. Yung gap na yan, na nabuo na yan. Yan. Pag nilagyan nyo na rectangle, you just call it a fair value gap. And actually, fair value gap, no, sometimes acts, or no, not sometimes. I think that the proper term is most of the time, no, they act as a support or a resistance area. So, sabihin,
para silang order block. Nagbabounce dyan. So, if the market, let's say, would ever go up, babalikan yan. And actually, mas sikat ang fair value gap, no? As being known for being a magnet. Okay, mas sikat ang fair value gap, no? Acts as a magnet for prices, meaning binabalikan. Binabalikan yan ng market. Bakit? So, ngayon, this is the itsura ng fair value gap na pataas. Now, paano siya magiging hindi na fair value gap, Sir Snow? Kapag itong area na to, bumaba like this. Kita nyo yan? Ayan, kita nyo yan? Wala nang fair value gap yan. Kasi nagtagpo na tong wicks nila eh. If lalagyan ko to na linya, wala na. Nagtagpo na. What about this, Sir Snow? Gagana ba yan? Yes. Basta merong gap sa gitna. Ayan, valid fair value gap. Okay? Valid fair value gap pa din yan. Basta, hindi sila nagtatagpo itong wicks na to. Sir Snow, nagmamatter ba yung color na to? Nagmamatter ba yung color nito? Let's say color blue to or the opposite color of the market. Actually, no. Hindi. For me hindi. Merong other traders that they consider the color. But for me, personally, I do not. So ito, may gap dito. Are you going to still consider this as a valid fair value gap? Yes, I will. I would. Valid fair value gap pa din to for me So, just basta, makakita kayo ng gap in the market, expect nyo that these two could possibly happen. It would either act as a magnet or act as a support and resistance area. Okay? So, ngayon, of course, drawing din tayo ng opposite version ng fair value gap na yan. Okay? I'm going to copy. Yeah. So, paano naman pagka bearish fair value gap? Di pa baba lang. Oops. Ayan. So, nasan yung fair value gap? Lagyan mo to na linya, itong wick na to, pakanan. Diba? And then, ito rin. Yang iniwanan na box or yung pagitan na yan sa gitna, you just put a box there. And there you go. That is your bearish fair value gap or pababa. So, paano po yan ginagamit? Ganito yan. Kung yung fair value gap mo is bullish, expect mo that the price would bounce like this. Like that. Sa bearish fair value gap, pababa. Yan. Ganun yung bounce niya. Okay? Okay. So, now. Try natin mag-identify sa market. Guys. I want you guys to focus on this area. Kita niyo po ba to? Nag-create siya ng fair value gap. Sobrang laking fair value gap. Tayo ay nasa 1 hour time frame. We put a rectangle to signify that that is a fair value gap. Ngayon, dalawa lang naman ang gagawin ni market dyan. Actually, tatlo. It's either iiwanan niya yan or babalikan niya and i-respect niya. When we say respect, magbabounce lang siya. Or third, i-disrespect niya. Tatagusin niya completely. But, the point being is that fair value gap acts as a magnet. Pwede ka talaga mag-expect na yan ay babalikan ni market. Hindi nga lang natin sure if pagka binalikan ni market, tatagusin yan or i-respect. But, rest assured that babalikan ni market. Ito, umangat na yung market Tingnan natin. Umangat na yung market, tingnan natin if babalikan siya. Binalikan. Kaso, paano natin malalaman na isang fair value gap is properly respected? Kapag po, nag-break of structure siya, kunwari, na-respect si fair value gap, kapag ito ay na-break niya, nagkaroon ng BOS here. Okay? So, basic market structure. So, kapag ka na-respect ngayon, yun, ibig sabihin, properly successful yung paggamit ng fair value gap or na-mitigate na yung fair value gap, nagamit na. So, let's continue, no? By the way, I am still replaying this. Kita nyo, hirap si market na, binastos, or na-disrespect na yung fair value gap natin.
Is it bad? Well, hindi naman. Kasi, basta the point is, fair value gaps, minamagnet siya. No? Minamagnet niya yung market price. The question is, sir, bakit minamagnet? Diba? Tingnan nyo to. Ito, fair value gap. Meron tayo fair value gap dito sa area na to. Actually, ilan ba fair value gap? 1, 2. Diba? Dalawa fair value gap. Itong unang fair value gap, mitigated na. Sabi na mitigated, gamit na. Kapag ka po ang fair value gap is gamit na, tapos na yan. But, there are other traders who consider a fair value gap na parang wala ng kwenta if nalagpasan na tong 50% line. Kita nyo tong line sa gitna. Or if susukatin nyo ng ano yan, wag muna pala. Masa early stage pa tayo. Basta guys, yung 50% or yung gitna nitong fair value gap, kapag ka nasa gitna na yan, yung ibang trader, dyan palang kinoconsider na wala nang kwenta yung fair value gap. But dito, dahil little touch pa lang yan, hindi pa nakakaabot dito sa gitna ng box natin, okay pa yan. For other traders, ano pong tawag natin dyan sa gitna na yan? If I remember correctly, the term is CE. Okay? Or consequent encroachment. That is the term used for 50% ng mga bagay-bagay. Pwedeng 50% ng order block, 50% ng FVG, ganyan, and etc. 50% ng supply and demand, ganun po, okay? CE, or consequent encroachment. So, ICT term ata yan. So, ngayon, tingnan natin kung ano gagawin sa fair value gap na dalawa na to, ha? Oops, dinisrespect tong una. Tingnan natin gagawin sa pangalawa. Ayan, kita nyo yun? Pinuntahan niya yung CE nitong fair value gap na to. Yung 50%, So, wala na to. Buburahin ko na to. Wala nang kwenta to. Or no, hindi ko buburahin. Ganyan lang. Tapos na ako dyan, Mitigated, gamit na. Ngayon, nung pinuntahan niya tong second fair value gap ko, nag-iwan ba siya ng fair value gap sa baba? Yes, meron. Ito. Yan. But, ang tanong, sino kaya mananalo? Or sino yung fair value gap na mas i-respect ni market? Is it this one or this one? Now, simple lang. Siyempre, dapat. Ito yung i-respect ni market. Meaning, dapat i-respect ni market like this and ganito mangyari. We are expecting a break of structure below. Bakit po? Kasi po, we are in a downtrend. Galing tayo dito sa uptrend. We had our first change of character here. Nagkaroon tayo ng break of structure right here. And another BOS. Kasabay nitong last BOS natin, nag-form siya ng fair value gap. It means that the market is really strong. No? Pababa talaga yung goal ni market. Tingnan natin what would happen afterwards. There we go. Though, hindi pa niya nabe-break of structure. So, sabi ko nga, na-disrespect to. Diba? But, hindi niya pa nabe-break of structure. So, hindi pa ibig sabihin, valid pa to. So, tingnan natin. Wala pang break of structure na nagaganap pa. There we go. We got our second break of structure. Notice niya po ba? Notice niya po ba to? Kada break of structure na nangyayari, it is always the fair value gap that creates the break of structure. Napansin niyo po ba yun? Lahat ng break of structure natin, fair value gap ang nagkakos. Ito. FVG. So, what do we expect now? We expect that the price would retrace to that fair value gap and create break of structure again. Like this. Tingnan natin if that would happen. So, wait natin. Hindi na dyan yung BOS natin. Dito na. Kasi ito na yung lowest point natin But tingnan natin if i-respect yung fair value gap na yan. Oops. Nandiyan na tayo. Nirespect ba? Diba? Nirespect. Ano nangyari after i-respect? Nag-create siya ng BOS. Ayan. Or ito. Kung whatever you consider as your BOS. Kasi nagiging subjective na yan Ako, ito BOS ko. Okay. Tingnan nyo, nag-sweep muna siya, nag-liquidity sweep siya dito sa area na to. Oops, bumaba. Ay, naka-times 10, sorry about that. Isa pa. Ngayon kasi, hindi niya mabalikan to. Like, kulang yung power niya. So, anong ginawa niya? Nag-sweep siya dyan para makuha niya yung fair value gap.
Kita nyo yun, winick twice, tapos umisa pa ata. And enough na ba yan? Nag-sweep pa. So tingnan nyo, pwede nyo kasi i-combine yung concept ng swing point as liquidity. Sweep. Tingnan natin if enough na yan. Hindi pa. Sweep. So baka yan na yun, baka hindi na siya mag-sweep. Sweep. Ayun. Nag-sweep siya ng liquidity, di ba? So pwede nyo i-combine yung concept ng sweeping of liquidity plus a point of interest. When we say point of interest, guys, actually, mga areas lang yan such as supply and demand, order block, or fair value gap. Ganyan lang yan. Wait lang, guys. Someone chatted me. So, no. Tingnan natin. So, sabi ko nga sa inyo, pwede nyong tingnan nyo to. Pwede nga once again na i-combine nyo yung concept ng, combine nyo yung concept ng liquidity sweeps plus point of interest nyo. So, let's say order block to, but right now we are talking about FBG. So now, if we're going to continue our record, or I mean our replay, so sorry about that. So ngayon, nag-BOS na ba? Yep, nag-BOS na siya. Meron siyang guys, eto naman, nag-BOS siya pero wala siyang iniwan na fair value gap sa taas. Ibig sabihin, dalawa lang naman ibig sabihin. Pag wala ka nakitang fair value gap, the meaning is maybe, probably lang, the trend might be weak. Baka mag-create na siya ng choke, no? Baka mag-choke na tayo dito. Though, hindi yun sure ha. I'm just telling you guys na, if wala kasi yung nakikitang fair value gap, it means that, pagka ganyan, okay lang yung price niya and baka tapos na yung era ng sellers. Tingnan natin. Am I correct, guys? So, 'di ba? So, actually, itong area na to, consolidation area to. So, bumubuo siya ng ano binubuo niya dito? Nagko-consolidate. Check natin sa daily time frame kung ano yan. Actually, order block yan, no? Yeah, order block yan sa daily. So, sa 1 hour, mukha siyang consolidation, pero sa daily, order block yan. What happened? Lumipad. And ito na yung kanina nating nireplay. So, nag-create na siya ng choke here, di ba? So, we are now looking at an uptrend concept. Sana uptrend na. So, ngayon, ito na nga yung fair value gap na pinag-usapan natin kanina na disrespect, sadly. Kasi guys, ito the bigger the fair value gaps, ako kasi pag naghanap ako ng fair value gap, saktuhang size lang, ganito lang, katamtaman lang. Pagka kasi ganito, hindi ko yan tinatrade. Actually, yung malalaking fair value gaps na ganyan, hindi ko yan tinatrade talaga. Ayoko. And, ayun. Nag-choke ulit siya pababa. So, nag-aantay tayo BOS dito kaso wala. Nag-choke ulit siya pababa. So, it means that we are still on a downtrend. Diba? Yes, guys. Double choke yan. And continuation tayo. So, nag-BOS. Ngayon, after ng BOS, may iniwan ba tong fair value gap? Once again, guys, a gap lang. Like, hindi natin kinoconsider yung color. I mean, yung color, syempre, pagka blutong nasa gitna, bearish na fair value gap yan. So, ngayon, tingnan natin if i-respect yan. And if babalikan. Binalikan ni market. Nilagpasan niya ng kaunti, but, ayun, wala na disrespect na. Eto, sir, no, ba't ganun? Ba't hindi nag-bounce? Sabi ko nga,
Okay, sabi ko nga, fair value gap, hindi siya laging nire-respect. But it is just a basis for the price na pwede siyang balikan. Tingnan nyo to. It left behind two fair value gaps. 1, 2. Oh, sure ako that at some point in time, babalikan niyang isa dyan sa dalawa na yan. Binalikan to. Binalikan yung pangalawa. Di ba? And sinira afterwards. So, now, tingnan natin. Sinira to parehas, di ba? So, my point being is that fair value gaps, talaga siyang binabalikan ng market. But the question is, tatalbog kaya dyan yung market or no? So, ngayon, ayun, may fair value gap na iniwan dito. Ayan, kita nyo tong white candle, minitigate yung fair value gap or na-touch. And, ayun, nirespect. Bakit kaya? Diba? Kasi dito, tingnan nyo dito sa area na to, actually, maganda tong fair value gap na to eh. I-analyze natin, like i-technical analysis natin or basahin natin, bakit naging maganda yan na confluence? Like, bakit ako maglo-long dyan? First of all, dito sa area na to, we just got our first change of character, diba? That's the last high before nag-create ng low, diba? Ito yung valid chalk ko. Don't worry, I'm going to create a video on that. The concept of weak versus strong points, no? Now, first of all po, no? Nasa taas tayo na area. Galing tayo sa malalim na area. So, umangat siya, di ba? Nakita nyo ba guys yung ginawa kagad ni market dito na para bang umangat lang siya ng saglit tapos bumabagsak na siya. Now, actually, if this is the case, no, usually kapag ka after ng isang fair value gap, tapos na para bang hindi na siya tumuloy ng kahit kaunti pang movement, like tingnan nyo ito, di ba? Umangat saglit yan, tapos bumaba. Like, tarang nagtambay siya dyan. There's a chance that yan ay gumagawa na ng supply. Consolidation guys, remember, consolidation, supply. Why is that kaya? We are from a large downtrend. We came from a large downtrend. Downtrend talaga guys ang ano natin Hindi tayo long. Though yes, this might look like a valid change of character. Tama ba? Actually, yeah, this is a valid change of character. But, consolidation kasi yung nangyari. Hindi siya nagganon. Hindi siya nag-retrace o hindi Nag-conso siya. What does it mean? Consolidation means forming ng area of supply and demand. So, nabuo na yung supply. Tingnan natin supply. Area of supply. Ayan Kita nyo to. Itong area na to, bumaba. Nirespect siya na market. Bumaba. After i-respect, anong ginawa po? Nag-create siya ng fair value gap. Ayan, ito na yung fair value gap. I-respect kaya to? So ngayon, ito yung reason ba't nasira to. Gumawa siya ng supply sa taas. And parang na-invalidate to. Bakit ganun, Sir Snow? Paano na yung malalaman? That is why, guys, we always wait for confirmation. When you guys see such concepts, hindi ibig sabihin magdulong na kayo, mag-short kayo. Sabi ni Sir Snow, fair value gap, magdulong ako. No. If ako tatanungin nyo, dito Sir Snow, saan ka magdulong dahil nag-change of character na? Dito sa area na to. Ayan, dito ka magdulong. Hindi dito sa taas, dito sa baba. I'm going to discuss the concept. Ang concept na to is called premium and discount. No? Tuturo ko na yan siguro after ko ituro yung concept ng Fibonacci. So, now, dito ako maglulong. Ayan. Bakit po, Sir Snow? First of all, uptrend tayo. Nag-chalk siya. Nag-create siya ng BOS, chalk. Uptrend. Strong uptrend.
order block. Ngayon, pwede ka, sinasabi ko lang that this area could be a point of interest. Ito pinatawag natin na point of interest na interested ako sa area na to kasi nga, so far, uptrend tayo and now, ito yung last order block na meron or last area of demand na pwede akong mag-long. Kasi nga, nag-choke na tayo, dalawang BUS na internal. Ngayon, point of interest, tingnan natin what would happen if tatagusin ba yan or if i-respect. Tinagos. Now, bakit siya tinagos? Sabi ko nga guys, kanina ko pa inulit that we are in a heavy downtrend talaga. No, the bias overall is downtrend. Plus, this particular concept could be just a swing point as a liquidity. Okay? But that's okay. If naglong ka dito, actually, it's a valid concept. You waited for a change of character. Plus, guys, check this out. Reaction. We had reaction. It's just that, guys, lamang talaga si sellers for this one. Okay, lamang talaga si sellers on this one. So, that's okay. Walang problem with that. Okay po? Walang problem with that. That's okay. If naglong ka dito, na-SL ka, okay lang yun. It is not something na masama. Now, we continue watching the market now, guys. We got another break of structure. So, it is obvious that we are in a downtrend. So, saan po ako mag-short dito? Bigyan ko kayo idea. Pwede kayo mag-short sa area ng fair value gap. Tingnan natin if babalikan yung fair value gap. Because nga, the concept of fair value gap is that it is a magnet ng price. Though, dito, hindi exactly hinawakan yung fair value gap. But, in the future po, this area could serve as an liquidity area, di ba? Naturo ko po yan. Yung mga swing high, swing low. Liquidity point area, di ba? Yung taas niyan may order plus may fair value gap. Kita nyo yun? Ganda ng reaction, no? Pagkapunta sa liquidity, kumuha siya ng liquidity plus fair value gap. Kita nyo po ba guys, saktong-sakto sa CE ng fair value gap dito sa 50%, dito sa gitnang line. Saktong-saktong, ganda ng reaction. If nakapag-short ka dyan, let's say sa 5 minutes sa lower time frame, kunwari lang, short, SL dito, TP dito banda. Oh, meron ka ng 2RR, kunwari lang. But my point being is that, no, mas malakas yung mga gantong concept na meron kang liquidity points plus POI above that. Oops, so tingnan niyo, bumaba pa siya, di ba? Tuloy siya ng pagbaba. Kaso, this area here, itong order block na to, this was respected. But that's okay. Wala eh. Nirespect niya talaga eh. Okay. So, ngayon, etong area na to, may change of character na tayo. So, in a way, pwede na tayo mag-long. But, do you guys see what I see? Yung reason ba tayo nagka-break of structure is once again, another fair value gap. Okay. So, in a way, malakas yung fair value gap na yan. Pero tinagos na naman. Bakit? Actually, the reason behind is hindi ito yung fair value gap na dapat tinitingnan natin. Ito dapat. And once again, doon na po papasok yung tinutukoy kong concept of premium and discount. Okay? But for now, no, siguro last, no, hindi ko alam if tatapusin nyo to hanggang pinaka-end ng video. But bakit nga ba si market or yung mga imbalances in the market is binabalikan? Like, bakit yung mga fair value gap is binabalikan? If you guys are familiar with the concept of paintbrush or paintbrush, no? Paintbrush stroke, actually. Para siyang ganito, yung mga fair value gaps. Para siyang ganito, na para bang manifest yung pintura niya. Tingnan nyo. Oh. Pagkarating sa malayo, ito, ang nipis, oh. Nipis. So, ang ginagawa ni market, binabalikan lang yan ni market para pinturahan ulit yan. Kasi nga, manifest yung naging, manifest yung naging market dyan. Manifest yung naging transactions dyan. Pinipintura lang ulit ni market yung area na yan. Yun lang siya. Isipin siya guys as parang painting na
Para bang mahinang painting na binabalikan na lang ni market. Yun yung parang concept niyan eh, no? Ayan, parang painting tapos dahil nga sa kunwari nagpe-painting ka ng price ng market tapos bigla lumipad, 'di ba? Manifesto. So ang gagawin ng market, ibabalikan niya muna 'yan saglit, tapos tutuloy na siya, tapos tutuloy na yung market. Tapos nakaiwan ulit siya ng manifest na area, babalikan niya yan. Now, when we say painting, no, ano ba ibig sabihin yan? Actually guys, yung painting na yan, ang tinutukoy lang dyan actually ay orders. May mga naiiwan na orders lang po. Okay? Kaya po nagiging ganyan. Sabihin po, dito sa area na to, lamang ang buyers, yes. But what about yung mga tao na gusto magbenta sa area na to? Kaya po, what happens kapag binabalikan niya ni market, na-activate pa yung mga remaining orders. Parehas yun guys, hindi lang sellers actually. Buyers and sellers, both ways yun. Okay po. So, yun lang siya. Like, that is the most basic concept behind fair value gaps. Okay? So, ayun lang guys for this session. And once again, if magkakaroon man kayo ng question, feel free to ask me, no? Chat lang sa Discord or through the comment section. Okay? Thank you guys. And see you sa ating next topic, which would be, sige, pag-usapan natin yung concept ng premium and discount sa next topic natin. Okay? Thank you guys.